Nga pala, ang mga kapatid natin, nabalitaan nila na sugatan ka. Pupuntahan ka nila sandali. Sabihin mo sa kanila tungkol sa natamo kong pinsala. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. Alam kong mahalaga sila sa'yo. Kapatid! Kapatid! Okay ka lang ba? Mag-iingat ka kayong dalawa. Ayos lang ako. Pinainom na ako ni kuya ng gamot. Ano? Si Anan ba ang nakasagasa gamit ang kotse? Walang pakialam si Mother Lou. Hindi alam ni Mother Lou. Sobrang sama talaga ni Anan. Kailangan niya magkaharap ng isang taong mas masahol pa sa kanya. Ang tinutukoy mo ba ay ang sugarol niyang ama sa probinsya? Ang asawa ni Mother Lou. Dumating siya sa pamilya nating Gu at nagdulot ng gulo. Nang maglaon, pinalayas natin siya. Naalala niyo ba? Si Mother Lou, ayaw niya magdusa si Guanan. Kaya kinuha siya para tumira sa ating bahay ng 2 taon. Pero itong si Guanan, isa siyang traidor. Hindi lang siya marunong magpasalamat. Maraming beses pa niyang sinubukang saktan ng ating nakababatang kapatid. Ngayon, wala na tayong dahilan para maging maawain pa sa kanya. Kaya gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa katotohanan ng pagpasok ni Guanan sa pamilyang Meng. Mahuhulaan mo agad ito bilang isang panganay na kapatid sa pamamagitan ng pagpapadala ng balita sa kanyang sugarol na ama pagdating sa aking intensyon. Ibig sabihin ba nito, ang bawat masamang tao ay may sariling karma? Paano kaya ang isang taong nalulong sa sugal buong taon ay pababayaan lang ang isang punong pinagmulan ng pera sa harap niya? Kapatid, huwag kang mag-alala. Kung ang pangalawang kapatid na ang kumilos, siguradong walang butas ang plano. Hintayin mo lang ako. Libre ako ng 2 araw. Dadalhin kita sa mall para mamili ng mga magagandang damit. Ikaw talagang pinakamabait sa akin. Anong problema? Pasensya na. Biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan ko munang pumunta sa CR. Nga pala, ito ang panloob ng card ng grupo mo. Magagamit mo ito bilang unlimited shopping card sa mall na ito. Naaalala mo pa ba kung paano ito gamitin? Para sa pambibili, ibinilak ko ang card sa iyo nung umalis ka sa bahay. Ngayon, ibabalik ko ito sa tunay nitong may-ari. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Ang buong mall nito ay pagmamay-ari natin. Kapatid! Babalik ako saglit. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo kayang bayaran yan, huwag mong hawakan. Paano ko ito ibibenta kung marumi na? Kailangan kong maramdaman ng tela ng damit para malaman kung sulit itong bilhin. Huwag mong dalhin ang kakapusan mo sa pag-iisip sa tindahan namin. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na lang. Ang babaeng to? Nasa 2024 na tayo? Bakit may mga magkikitid pa ring utak tulad mo? Ano mong pinagsasabi mo? Hindi ba ikaw si Gong ni Yue? Buhay ka pa rin pala at ang tindi mo pa rin mga asar. Kaya mo bang bumili ng mga mamahaling damit? Gamit ang perang kinita mo sa pagbebenta ng mabahong tokwa? Tendera ka pala ng mabahong tokwa, kaya palang layo ng amoy. Hindi ko kayang pilang mga to, pero kaya mo ba? Si Anan ay bahagi ng pamilya Gu, ang pinakamayamang pamilya sa North City. Hindi lang basta isang piraso ng tela kaya niyang bilhin, pati ang buong mall. Miss Gu, piliin mong kahit anong gusto mo. Pumili ka lang, akong bahala sa bayad. Gusto ko to. At ito rin. At ito pa. Kung ayaw mo ng iba, ibalot mo na lang para sa akin. Sige, Miss Gu. Tutulungan kitang mag-impake. Anan, kailangan mo ba talagang bumili ng ganyang karami? Anong problema, Mr. Meng? Ang lahat ng to, ilang milyon lang naman. Hindi mo ba yung gastusan? Ikaw ang marangal na Ginoong Meng. Hindi mo ito kayang tiisin. Anong pinagsasabi mo? Ako ang presidente ng Meng Group. Hindi ko kayang bayaran ng 1 o 2 milyon. Kaya ko pa maglabas ng 10,000. Ay, nako. Diyos ko, Miss Gu. Si Mr. Gu Meng, mahal ka talaga niya. Sabi mo, nakabili ka ng napakaraming magagandang damit. Kailangan mo pa bang magdagdag ng ilang accessories? Mga bag, quintas, scarves, at iba pa. Para mapantayan nila yung marangal na ugali. Mr. Meng, kung mahal mo, bibili ka talaga para sa kanya. Zishen, bilhan mo ako ng ilang karagdagang accessories. Anan, sabi mo malapit na magbago ang panahon kaya dapat mas konti na lang bilhin mo. Sabi mo hindi mo na kayang maisuot lahat ng binili mo. Ming Zishen, kung hindi mo ito bibilin para sa akin ngayon at ipapahiyaw mo ako, hindi na kita kakausapin. Hindi pa ako konektado sa Go Group. Hindi ko magagawa. Pero ganito na lang, pumili ka muna ng mabuti. Tawagan mo ako, babalik ako kaagad para bayaran.
Miss Go, mangyaring magtanong, tutulungan kita sa pagpili ng damit mo. Parizang, pahiram muna ng pera. Kailangan ko ito agad. Pwede mo bang ipadala ito? Miss Go, narito yung mga damit. Ang kabuang halaga ay 1.7 million. Maya-maya darating si Shen para magbayad. Maupo ka muna saglit, kukuha ko ng tubig. Nakita mo ba yun ng Yue? Gaya ang pagkikitungo sa anak na babae ng pamilya Go. Ikaw, isang mabawang nagtitinda ng tuko. Huwag mo nang isipin ay kung parang sarili mo sa akin. Ang agwat natin ay tulad na isang malalim na bangin na hindi mo kailanman matawid. Oo, ang pagitan natin ay tunay nga isang malalim na bangin. Pero sobrang curious ako, kaya gusto kitang tanungin. Nagtitipid buwan-buwan at nagpapakahirap la para lang makapamuhay ng maramya. Nakakatuwa bang magpapanggap ng ganito paminsan-minsan? Anong ibig mo sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam kong lahat tungkol sa'yo. Ikaw, isang anak ng alipin. Anong uri ng perang mayroon ka? Neng Yue, hindi mo lang matanggap ang sarili mo. Nainggit ako sa'yo. Anong dapat kong ikaselos? Nagsiselos ba ako dahil pinulot mo lang ang isang bagay na tinanggihan ko? O nagsiselos ako sa peking pagkatao mo? Kasama mo si Ming Zishan. Sa pagkakalilan mo bilang si Miss Gu. Sinabi mong peke ka. Pero hanggang kailan mo siya maluloko? Maaaring maloko siya saglit, pero pwede ba siyang lukuin habang buhay? Sino ko para manglakas loob na kontrahin si Miss Go? Miss Go, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad kay Miss Go? Paano mo nag-go insultuhin ako? Hindi ka ba natatakot na paalisin kita? Sino ka ba? Isang mabang tendera lang ng tokwa? Masyadong itinaas ang sarili mo. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Miss Go, tatawagin ko ang mga gwardya para papaalisin ka dito. Ayos na magpapanggap kang nagmumula sa mahirap na pamilya. Pero paano mo lang magpapanggap na kabila sa high-end na shopping mall? Dahil anak ka ng pamilya Go, hindi mo ba alam na ang mall na ito ay ang pag-aari ng pamilya Go? Syempre. Alam po ang tungkol sa sarili kong shopping mall. Talaga ba? Pumunta ako rito para magsagawa ng inspeksyon. Sinang mag-aakala makakatagpo ako ng malas na tulad mo? Miss Go, hindi mo na kailangan makipagtalo sa kanya. Sino na lakas loob? Tawagin ang manager mo. Gusto ko siyang kausapin kung paano niya pinamamahalan ito. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan may papatawag ng aming manager? Dahil ang apelyido ko ay Go. Ako ang tunay na anak ng pamilya Go. Dahil ang apelyido ko ay Go. Ako ang tunay na anak ng pamilya Go. Ning Yue, nagpanggap kang anak ng pamilya Go. Niloko mo si Kuya Zishan. Matapos kang itapon ni Kuya Zishan, niloko mo na naman ang kuya ko at nanigaw ka sa pangatlo kong kapatid. Ang kapal na mukha mong magpanggap na ako? Tama ka, An-An. Bila anak ng pamilya Go, hindi ka malang makalabas ng pera. 1.7 million lang naman, diba? Magbayad ka. Paano kung walang pera? Binibigyan ako ng panganay kong kapatid na 10 milyon bilang buwan bawat buwan. At ito ay dahil kay Kuya Zishan. Sabi niya, gusto niya itong ibigay sa akin. Kaya hinintay ko siyang lumapit at tabayad. Kung hindi, bibili ako sa sagigla. Hindi mo alam tama. Ang Go Group ay may panloob na card ng Go. Gamit ang card na ito, maaari kang bumili sa anumang establishmento ng Go Group nang hindi gumagamit ng bank card. Siyempre alam ko yan. Kung ganun, ilabas mo at ipakita sa amin. Hindi ko ito dala ngayon. Nagkataon lang. Meron ako nito. Nasa loob ito ng Go Group. Paano mo nasabi isa akong tendera ng tufo? Ano? Anak ng pamilya Go? Sinong magkakapagsabi kung saan mo lang kinuha ang card na yan? Baka nagpapanggap ka lang, isa lang itong ordinaryong card. Ngunit ang card na ito ay isang tunay na panloob ng card ng Go Group. Ikaw ba talaga? Ikaw ba ang tunay na anak ng pamilya Go? Ngayon alam mo na kung sinong dapat pagkatiwalaan. Paumanin Miss Go. Gaya lang ako naging balag sa katotohanan. Ang babaeng ito, ang kabuong halaga ng mga binili mo ay 1.7 million. Mangyaring magbayad ka kagad. Sinabi ko kay Zisha na siya ang magbabayad. Paumanhin, pero kailangan mong bayar ito ngayon. Ano? Balag ka ba? Hindi mo ba alam na akong tunay na anak ng Go Group? Tatawagan ko si Kuya para tanggalin ka sa trabaho. Ngunit ang babaeng ito ay may panloob ng card ng aming kumpanya. Ang panloob na card niya?
Baka naman nakuha lang niya ito dahil nang liga sa panganay at pangatlo kong kapatid. Sino bang makakakuha niya ng basta-basta? Tingnan mo ako. Ako ay nakabranded ng mga damit mula ulo hanggang paa. Samantalang siya, hindi ko alam kung saan lang niya nakuha ang mga suot niya. Hindi mo ba alam na ang tunay na anak ng Gu Group ay hindi dapat mukhang ganyan? Mukilis na tawagan ng security guard. Security? Ikaw ang dapat kausapin. Anak ako ng pamilya Gu. Ikaw, isang hamak na babae mula sa probinsya na kumikita lang sa pagtitinda ng mabahong tokwa at ngayon nagbabalak makapasa sa lungsod. Ang kapal na mukha mong pumunta rito at magpanggap ng tagapagmana ng Gu Group. Tigil niyo yan! Itigil niyo yan! Pangatong young master. Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob ng manggulo at mga sa kapatid ko, ang prinsesa ng pamilya Gu. Ang prinsesa ng pamilya Gu? Kapatid, hindi ka dapat basta-basta nagsasalita ng kasinungalingan para protektahan siya. Isa siyang mandaraya. Si Yoyo ay isang mandaraya. Sino ka ba? Anak ka lang ng isang alipin. Kami ang pamilya Gu ay mabait na pinapasok ka dahil sa iyong ina. Ngunit sa halip, paulit-ulit mong ginagamit ang pangalan ng pamilya Gu para makakuha ng pribilehiyo at pabor. At ngayon, maglakas loob ka mga pinang pamilya Gu? Anak ka na isang alipin. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Mr. Gu, kasalanan ko ito. Lahat ito'y kasalanan ko. Teka muna, ang dapat mong hingin ng tawad ay hindi ako. Miss Gu, patawarin mo ako. Hayaan mo na ako sa pagkakataong ito. Magagawa mo kahit anong gusto mo. Maaari ka magipagsundo kung ano ang gusto mo. Yun ang ibig kong sabihin. Ayos lang yan. Ang paghuhusga sa mga to batay sa kanyang hitsura ay isang makitid ng pag-iisip. Kung ako ay isang ordinaryong mamimili ngayon, hindi ba akong magdudusa sa paggawa ng aking karapatan, kaya pinalis kita. Ikaw naman, hilayan siya palabas ng mall at ilagay sa blacklist magpakailanman. Gawin mo ang sinabi mo bawat buwan at sa hinaharap ang ari-arian ng pamilya Gu. Ikaw buwanan ay hindi pinapayagang lumapit pa. Dahil sa'yo, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw babae, ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Kapatid, pagod na ako. Umuwi na tayo. Umalis ka na dito! Ano ginagawa mo? An, bakit mo ako sinisisi? Ano bang nagawa ko? Sumagot lang ako tawag mula sa trabaho at nag-chat ng matagal. Bumili ka na ng damit? Parang hindi ko na maitago ang tunay kong pagkataon ng matagal. Kailangan ko makahanap ng paraan para mahuli si musician bago ako tuloy mabunyag. Dumating ang pangatlo kong kapatid sa mall. Hindi niya ko papayagang makasama ka. Nakipagtalo pa siya sa akin. Pero Zishan, tunay kitang gusto. An, pinapahirapan lang kita. Zishan, bakit hindi na lang natin ibigay ang sertipiko sa kanya? Kunin mo na, para matapos ng lahat ng ito. Dahil kapag nagkakataon, hindi maglalakas tulong tatlo kong kapatid na ipahiya tayo. Kahit hindi sangayon ng pamilyang Gu, habang kasama ko si An, lahat ng pag-aari niya ay magiging akin. Tara, puntahan natin! An, sabi mo kasal na tayo. Kailangan pa ba maglaan ng oras para ipakilala ko sa iyong mga magulang? Zishan, alam mo naman ang mga magulang ko na nasa ibang bansa buong taon. Naghihintay sila ng Chinese New Year. Okay lang ba kung isasama kita para makikilala sila sa Chinese New Year? Sige, nakikinig ako sa'yo. Anan! Sino ito? Siya ang bago naming kasambahay. Pinapunta ko ng panganay kong kapatid para makalimutan kita, Zishan. Paano kung bumalik ka muna sa kumpanya? Sige, alis muna ako. Anong ginagawa mo dito? Madam, paano ka naging mayaman ngayon? Hindi mo man ako nakilala? Kung may kailangan ka, pumunta ka sa aking ina. Huwag kang lumapit sa akin. Ang iyong ina ay nasa mga Gu. Nag-aalala siya sa aking kapalaran. Pupuntahan ko pa siya. Di ba asawa mo ang may-ari ng kumpanya? Bigyan mo ako ng 100,000 yuan. O sasabihin ko sa kanya na ikaw ang anak ko. Kung may lakas ng loob ka, subukan mong sabihin sa kanya. Binabantaan mo ako. Ang pangalan niya ay Magician, tama? Ang kumpanya niya ay nasa Jianan Road. Gusto mo ng pera, tama? Narito ang 100,000 yuan. Kung kukunin mo ito, huwag mo na siyang gabalain muli. Naintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan. Kung ilalantad kita, saan naman ako kukuha ng pera? Ha?
Ngayon, nakasala si Guanan. Ito ang sabi sa'yo ng pangatlong kapatid. Ang masamang tao ay may sariling masamang karma. Kuya, magandang umaga. Magandang umaga. Kapatid, may nangyari ba? Dumating ba si Guanan para guluhin ka kamakailan? Hindi. Dapat na siyang tratuin ng ganun. May tanong ako sa'yo. 2 araw na lang at Pasko na. Gusto mo ba na sumama sa akin sa hapunan? Meron akong ilang oras. Tara na kapatid ko. Pasko na bukas. Pero, wag lumabas kasama ang aking kapatid Yeting. Bakit? Pasensya na po. Nangakong nakababata kong kapatid na sasama siya sa akin. Si kuya pala. Sige, papasok muna ako. Si kuya lang palang hindi nagtatanong sa nakababatang kapatid niya. Kung gusto niyang magkasama-sama sa Pasko. Nga pala, 3 taon na nakalipas, sabi ni Daddy na ipinagkatiwala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang kuya para alagaan siya. Oo, lagi ko itong itinatago sa aking puso. Ang ganda ng pagiging isang responsableng Ginoo. Sige, tutuparin ko ang iyong hiling. Kapag ang aking kapatid na babae ay ikinasal, siguraduhin mong pupunta ka sa akin para ayusin ang batas ng kasal. Basahin mo ng 300 beses. Kuya, kumain ka lang. Bakit ka nagpabook ng venue? Ayoko may istorbo ng iba. Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Bagamat ikaw ay ampon ng pamilya ko. Sa kabila ng lahat, magkakasundo pa rin tayo bilang magkapatid. Yuyue, hindi tayo magkadugo. Wala ako sa aklat ng pagrehistro ng pamilya ko, kaya legal mo o hindi. Wala tayong nilalabag na batas. Pero, Okay, naiintindihan ko. Wala kang dapat alalahanin. Ano man ang piliin mo, pamilya pa rin tayo. Bakit kailangan isara ang restaurant na ito? Bukas ito pero hindi tumatanggap ng customers. Zishen, gustong-gusto kong restaurant na ito. Bukod pa doon, kakakuha lang natin ng marriage certificate. Pasensya na po kayong dalawa pero nakabook po ang buong lugar ngayon. Ano? Teka miss, Zishen, bigla akong nawala ng gana kumain dito sa restaurant na ito. Maghanap na lang tayo ng iba. bakit naman? An, kuya mo yun di ba? Kasal na tayo. Pamilya na tayo. Sabihin mo sa kuya mo, hindi ba pwedeng umupo na lang tayo dito? Ang dami namang bakanting upuan. Sir, pasensya na po. Nako, tapos na talaga to. Mr. Gu, nagkataon lang na nandito ka rin. Hindi ko alam kung magiging komportable ako kung kumain ako dito. Sino nang papapasok sa'yo? Miss Gu, ako ang waiter ninyo. Si Ana na dito ay aking mga kaibigan. Pakisuyo, ayusin ang kanilang upuan. At yan ang pinakamahal na pagkain at alak sa restaurant. Ang lahat ng gastos, sagot ng mga kaibigan namin. Naiintindihan ko po. Yuyue, pwede ba nating ayusin ang kanilang upuan at palayasin sila? Shh. Kuya, manood ka na lang ng palabas. Waiter, babayaran ko na ang bill. Sir, ang kabuuang halaga ay 3.2 million. Ano? Bakit ang mahal? Ganun na nga nangyayari. Sabi ko sa'yo, napakatalino ng kapatid natin. Nakakuha siya ng napakalaking set na pagkain para sa mga yun. Sabi ko nga kahit isang bote ng alak, pwede na siyang matakot. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ng mukha niya? Pag-isipan mo, isang beses lang siyang kumain ng maayos sa loob ng kalahating taon dahil sa isang maliit na sirang kumpanya. Bakit ka nagpapanggap na boss? Ang kapatid ko ang siyang tunay na boss dito. Ama yan. Hello?
Ayos Papa, alam ko. Babalik sina Mama at Papa. Papa. Pasensya na po, napag-alala ko kayo ni Mama. Ma. Ayos lang. Ang mahalaga nakabalik ka na. Nag-aalala rin si Papa baka nagkamali ka ng desisyon. Ma. Umalis ka para makasama isang estranghero? Sinusubukan mo ba kung galitin? Magagalit ako? Kuya. Huwag ka na magalit kay Yuyue. Alam kong mali siya. Puro ka na lang protekta sa kanya. Basta marunong ka magtago sa likod ng kuya mo. Ayos lang. Ang mahalaga, bumalik na si Yuyue. Yuyue, ngayon nandito ka na. Nakauwi na rin kami mga magulang mo. Bukas mag-family dinner tayo. Para ipagdiwang. Oo nga pala. Tawagan mo si Anan. Imbitahan natin siyang kumain kasama natin. Xiaoli, kunin mo lahat ng regalo sa kotse. Pagkatapos mong umalis, si Anan, ginawa niyang lahat para mapasaya si Papa. Hindi ko sinabi sa kanya ang mga sumusunod na nangyari. Ang kalusugan ni Papa ang pinakamahalaga. At hinaya niyang magkuha ang kontrabida ng gusto niya. Pagbalot ni Mr. Ego sa China, niyaya niya ako sa family dinner. Hindi na sayang 2 taon na inilagi ko sa pamilya Gu. Go na Yue, bakit ka nandito? Nang Yue, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba ako dito? Mga magulang ko mismo ang naghanda ng family dinner. Pagbalik nila mula sa China. Ano bang problema mo? Bakit ka tumatawa? Hindi sila magulang ko? At silang mga magulang mo? At sino pa ba? Siyempre, silang magulang ko. Goning Yue, natakawalang hiya mo talaga. Inakit na ng 2 kong kapatid. Ngayon nagpapanggap ka pa na parang totoo anak ng pamilya Gu. Guana, nandito ka pala. Pinilit ulit ako ni Papa para pupuntahin ka dito. Kuya, nandito ka ba para sunduin ako? Ngayong nandito ka na, bilisan mo na. Tara na. Hindi naman. Ikaw? 2 kayo? Kayong 4? Tama, kaming 4. Anan, lumabas kami para sunduin ka. Dahil gusto ni Papa, kaya mas mabuting kumalma ka na lang. At huwag mo na kaming guluhin. Tito, Anan, 2 taon na kitang hindi nakita. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa'yo ngayon. Kamusta ka na? ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Halika, kumain na tayo. Lumalamig ng pagkain. Tito, kain muna tayo. An, halika. Tikman mo itong ulo ng manok. Mas makapal ang laman ito. Salamat, Tita Go. Malagod kang tinatanggap. Naglakas loob ka pang uminom ng tsa at makipag-usap sa harapan ko. Mukhang malakas pa rin ako kahit sa edad kong ito. Sige. Manatili si Anan sa bahay ngayong gabi. Matutulog siya sa kwarto ni Yuyue. Magkasingidan kayong dalawa. Marami kayong pwede pag-usapan. Asawa ko, nalilito ka yata. Hindi pa nakikita si An at Yuyue. Ano bang pag-uusapan nila? At isa pa, tayo ang mag-ina. Ano sa tingin mo, An? Makinig ka kay Tita Go. Goning Yue. Ay, paumanhin. Buong pamilya nagbibihis ng ganito. Hindi ba maganda? Kuya, akala ko tulungan silang lahat. Bumangon ka na at bumalik sa kwarto mo. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Nas-spray ng pa ako. Pasensya na. Allergic ako sa mga babaeng katulad mo. Kuya, totoo naman na-spray ng pa ako. Ay! Goning Yue, may problema ka sa utak? Totoo ba? Na-spray mo talaga ang paa mo? Oo, ikaw naman.
Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kung sinusubukan mo lang akong lokohin, hayaan kitang gumapang palabas ng bahay ko. Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang bisita ni Uncle Go. Kahit ikaw pa, ako si Kuya Yeteng. Hindi mo ako basta mapapaalis. Hindi mo magagawa yan. Kung malalaman ni Uncle Go na ikaw at ang tatlong kapatid na lalaki ng pamilya Go ay may ugnayan, ano sa tingin mong mangyayari? Hindi ko inaasahan na ganito pala ako kalakas. Hindi sila kwalipikado. Ako ang may desisyon dito. Hindi sila kwalipikado. Ako ang may desisyon dito. Ma, Miss Go, may karapatan ba ako na sipain ka palabas? Tita Go, naiintindihan mo bang nangyayari? Bago pa dumating si Anan sa bahay mo, tinuring mo siya ng parang sarili mong anak. Bitawan mo ako. Marumi yata. Alas 10 na ng gabi. Bibigyan pa kita ng kaunting respeto. Magsuot ka ng damit at lumabas ng kwarto. Tita Go, hindi mo ba ako naiintindihan? Lahat ba ng ito sinabi ng babaeng to? Sabi ko sa'yo, nandigo siya ng tabang makakapatid sa pamilya Go. Yiting, Opo. tawagin mo security guard. Itapon mo siya sa palabas. sige po. Ikaw ang dahilan. Sabihin mo sa akin kung ano. Ano mo talaga sinabi mo kay Tita Go? Ikaw ang dapat tumayas dito. Napagkapangahas mo sa bahay ko. Okay ka lang ba? Itapon mong babae ito. Palabas. Itapon mong babae ito. Palabas. Wag! Hindi ako alis! Hindi ako alis! Tita Go! Isa siyang mandaraya! Kasama yung tatlo niyang kapatid! Tita! Mama, paano mo nalaman na nandito si Guanan? Ang talino mo talaga. Ang iyong mata ko. Pinagdaanan na namin ng lahat. Nakita ko ng lahat ng klase ng mandaraya. Ang iniisip ko lang ay si Anan. Alam ko kung anong klaseng babae siya. Ang ginagamit ka pa niya. Habang ikaw, pinapakain mo siya. May maayos kang tahanan, pero sinusundan mo pa rin isang ligaw na tao. Sa tingin ko, dapat mong matutunang alalahanin lahat ng ito. Alam mong mali ako, at labis kang nagdusa, kaya huwag ka na magsalita pa. Mama, alam na ni Yuyu ang pagkakamali niya. Huwag mo na siyang sisihin. Tingnan mo, ang kapatid mo si Yeteng. Pinoprotektahan ka pa rin. Ikaw naman ang kapal ng mukha mo. Sige na. Magpahinga ka na. Kayong dalawa, alam niyo na dapat kung anong gagawin niyo. Po! Kung hindi lang ako dumating ngayon, tinutulungan mo na sana siya. Kung hindi lang ako dumating ngayon, tinutulungan mo na sana siya. Imposibleng tulungan ko siya. Kahit hindi ka dumating, hindi ko siya hahawakan. Sa bagay, hindi ako naniniwala. Yuyu eh. Totoo lahat ng sinabi ko. Tapos na. Tapos na. Nung pabigla-bigla akong tumakas kay Yeteng. Ayaw ko kasi maging komplikado ang relasyon namin ng panganay kong kapatid. Hindi ko inakala na sobrang tagal kong tumakas. Hinisisi ko si Gong ni Yue. Ang mandaray na nagpalaya sa akin mula sa pamilya Go. Wala akong talang cellphone, walang kahit anong damit. Nanginginig ako sa lamig. Pagkakataon talaga, anak. Bakit ka nandito? Ako ang iyong ama. Pupunta ako kahit kailan ko gusto. Pagkatapos maubos ang pera, bigyan mo ako. Pa, di ba 100,000 lang ang binigay ko sa'yo? Kasubal ka na naman? Tumigil ka! Huwag ka na magsalita. Bigyan mo ako. Kundi hahanapin ko asawa mo. Hindi ako cash machine. Paano kita bibigyan ng napakaraming pera? Matatalo pa yun ako maya-maya. Ako ang tatay mo. Paano kita kakausapin? Pareho lang kayo walang kwenta ng ina mo. Hindi ko ipapahayag ang nararamdaman ko. Bukod sa paghingi sa akin ng pera, ano pang gagawin mo? Napakaama mo talaga. Ako ay isang malas na ama sa pagpapalaki ng anak na babae. Gagamitin ko rin ang katawan mo kapalit ng pera. Para mapakain ng kapatid ko, iniwan mo yung mga dokumento sa bahay. Ipapadala ko ang mga ito. Teka, Guanan. Nasiyan ka ba kagabi? Gawning Yue, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana ako napalis sa pamilya ko. Sa lahat ng bagay, dapat kang matutong hanapin ang pagkakamali sa sarili mo. Ikaw mismong may kagagawa nito.
Nag-alala ako na hindi ko mahanap ang tamang tao. Ahayaan kita mag-snack at makikipag-away gaya ng isang kabebe. Go away, ako ang ani ng mga benepisyo. Kapatid ko. Kuya, narito yung mga dokumento. Okay. Nakita ko si Guanan sa pintuan. Parang may nangyari sa kanya. Si Guanan? Pumunta ka sa kwarto, hintayin mo ako doon. Hanapin ko muna ang manager ng hotel upang makakuha ng isang bagay. Akala ko hindi ito ang ama ni Guanan. Siya ay sarili niyang anak. Ang mga anak na babae maaaring magtaksil, maaaring sugarol at gawin ng kahit ano para sa pera. Pero hindi yun ang bagay na dapat nating alalahanin. Si Anan, dapat niya sisihin ang sarili niya. Uy, pare Lago, bumalik ang anak mo. May sasabihin siya, huwag mo lang ako handlangan sa pagkita ng pera. Mayroon akong paraan upang kumita ng maraming pera. Gusto mo bang marinig? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Go away. Alam kong habang wala ay pera, maglakas loob ka ng sirena kasinta ng Goyete na si Go ng Yue. At kung kikidnapin mo siya, makakakuha ka ng kahit anong halagang gusto mo. Gusto mo bang masaktan ko ang pamilya ko? Meron ba isang bagay na hindi kayang gawin ni Goe para sa pera? Wala, di ba? Ikidnap pa lang si Go ng Yue at huwag kang magsalita ng kahit ano, kahit daang-daang milyon. Si Goyete ang bahala riyan. Sabihin mo lang kung gagawin mo o hindi. Nasaan ka para ng kotse ni Uncle Zam? May traffic jam sa kalsada. Pakihintay lang po ng sandali. Okay, Ngayon, pwede mo nang tawagin si Goyete. Ang ating kasalukuyang kontrata kay Lin ay halos na isaayos na. Hello, nasa akin si Ning Yue. Mangyari maghanda ng 2 milyon para sa akin agad-agad. Sino ka ba? Magkita tayo dito sa Shangxi Farmers Market. Bigyan mo ako ng pera, hihintayin ko. Kung wala, sasaktan ko siya! Paano mo nagawang... Hanapin mong numerong ito. Bilisan mo! Napakaganda ng mukha mo. Napakagandang babae. Tapos, mag-enjoy ka na lang. Sayang naman kung iiwan lang dito ng ganito kaganda para sa iba. Sino ka ba? Sino ka ba? Naglakas loob ka pa pumasok sa teritoryo ko? Karapat dapat ka pong makialam. Kung matapang ka, labanan mo ako hanggang kamatayan mo na ya! Yuyue, kapatid ko! Kapatid ko! Itawan mo ako. Aalis na ako dito. Opo, pangalawang master. Young master? Ang second young master ba yung pangalawang anak ng pamilya ko? Kumusta ang kapatid natin? Kuya, huwag ka mag-alala. Isa lang itong lason. Magigising siya kapag naubos ng epekto ng gamot. Paano mo nalaman na nakidnap ang ating kapatid? Tinawagan ako ng driver ni Uncle Zhang. Buti na lang agad ako sumunod at naligtas ko siya. Lalabas muna ako, tatawagan ko lang saglit. Okay. Xiaoqin, hinihiling kong suriin mo ang impormasyon ng isang tao nangangalang Gue. Nung huling pagkakataon, nag-disguise ka at natuntun mo ang kanyang pinagkakautangan. Pariwaga. O ikaw! Tumatakbo ka pa palayo! Parigo, nabalitaan kong anak mo babae nagpakasal sa isang mayaman. Dapat mo kong bayaran ng utang mo sa akin. Pare, wala talaga akong pera. Ang anak ko, hindi man ako binibigyan ng kahit isang sentimo. Kung mayroon man, babayaran sana kita. Ganun ba? Turuan niyo siya ng leksyon! Pariwag! Patawarin mo ako, pariwag! Pariwag! Ito! Tumigil kayo!
Ano ito? Naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin? Ituturing ko itong interes. Ibigay mo sa akin na natitira sa lalong madaling panahon. Tara na! Si Guan An at Meng Zisheng! Maraming nagawang mga bagay na hindi makatarungan sa iyo! Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Pa, nag-alala ko sa kalusugan mo kaya hindi ko nasabi sa iyo. Matanda na ako. Ngayon na ganito ng aking katawan. Bakit ako matatakot? Inalagaan ko ang aking anak na babae sa takot na siya ay mapahamak. Pinoprotektahan ko siya ng gusto. Ngunit natatakot ako na maging ibang tao siya at magdusay sa napakalaking walang katarungan. Si Meng Zishen, may kumpanya siya sa ilalim ng kontrol natin, tama ba? Oo. Ayun din! Ipaalam sa mga negosyo at mga grupo na huwag na makipagtulungan sa mga pamilyang Meng! Zishen, nakabalik na ako. Nandito na si An-An. May dala akong mga regalo para sa inyo. Hinili ng ama ko na dalhin ko ang mga ito rito. Wow, may mga regalo pa. Paano hindi ko ito nakakaya sa ating pamilya? Kailangan mo akong tulungan. Hindi ko alam kung bakit ang kontrata ng kooperasyon ng hawak ko ay biglang naputol. Kung magpapatuloy ito, tuluyan ang babagsak ang pamilya Meng. Paano naman kita matutulungan? An, napakayaman ng pamilya ko. Tulungan mo kong kausapin ng iyong mga kapatid. Kahit konting negosyo lang, sapat na para makabangon ng kumpanya ko. Hindi ko magagawa yan. An, asawa kita. Hindi mo ako pwede pabayaan ng ganito. Subukan ko. Itong lupain gustong makuha sa lahat ng unang grupo sa Beijing. Kapag binenta ito sa akin ng pamilya ko, gagawa ko ng isang high-end na community rito. Kapag nagawa ko yun, yayaman tayo ulit. Bakit ko tutulungan si Ming Zishen? Ang tanga ko naman kung gagawin ko yun. Pumasok ka. Hihintay ka na ni Mr. Gu. Mukhang hindi pa nagdududa sa akin si Uncle Gu. Hanggang na talaga napapalaran ni Gui. Hindi ba nabigo si Gui noon? Uncle Go, paano mo nalaman na darating ako ngayon? Matagal na kita nakita mula sa itaas. Ano ito? Ito ay isang bid. Ito'y mula sa kaibigan ko. Uncle Go, pwede mo ba akong bigyan ng prioridad para sa lupa sa hilaga ng lungsod? Titignan ko. Ang bagay na ito ay maliit lang. Dahil nandito ka, An. Kung ikaw mismo ang humingi, ibibigay ko sa iyo ang lupain ito para sa kaibigan mo. Bukas, ayusin ko lang ang aking katulong para pirmahan ang kontrata. Alam ko na si Uncle Go ang pinakamabait sa akin. Pero bakit nandito ang babaeng ito, Uncle Go? Siya ang partner ni Yeting. Ilang araw na siyang naninirahan dito. Ate, napakaswerte mo naman. Umiibig ka na agad kay Brother Yeting. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yun. Turuan mo naman ako ng sikreto mo. Ikaw isang may bahay. Hindi mo natutunan ganyang bagay. Titisin ko ito, ang malaking proyektong ito. Harapin kita maya-maya. Uncle Go, babalik na ako para ipalas sa mga kaibigan ko ang magandang balita. Papa, huwag kang magalit. Huminahon ka. Ang lupain ito ay nasa tapat mismo na ospital para sa mga nakakahawang sakit. Meng Zisheng, matapos mong bilhin ang lupain ito, mawawalan ka ng lahat. Kahit isang pares ng brick mo. Pa, huminahon ka. Huwag kang magalit. Kainin mo yan. Simula nung bata ka pa, maayos na ang lahat. Pinoprotektahan kita ng gusto. Ngunit masyado kang inosente at madaling malinlang. Kung sana'y nakinig ka sa akin at nanatili sa kuya mo, hindi ka sana makaranas ng ganitong paghihirap. Papa, huwag mo nang sabihin yan. Bakit? Ayaw mo ba sa kuya mo? Naaalala ko ba sa inyong tatlong magkapatid? Ikaw ang pinaka malapit sa kanya. Mula pa nung bata ka,
Palagi ka nakadikit sa kanya. O natatakot lang sasabihin ng iba. Huwag mong alalahanin yan. Ang panganay mong kapatid ay anak ng matalik kong kaibigan. Nakapagsundoan namin noon nung magkaroon ako ng anak na babae, ikakasal siya sa anak niya. Nakakalungkot lang na maaga siyang nawala. Bago siya pumanaw, hiniling niya sa akin na kupkupin ang kanyang anak, pero hindi nalipat ang apelido niya sa ating pamilya. Gusto ko sanang ituring siyang manugang at alagaan siya bilang bahagi ng ating pamilya. Sabihin mo sa akin ang tapat. Hindi mo ba talaga gusto ang panganay mong kapatid? Kung hindi, hindi sana ako nagpakasal kay Ming Zishan. Kahit hindi naman talaga kami mag-asawa, ang totoo, mayroon tayong isang tanyag na panganay na napakasal sa pangalawang pagkakataon. Karapat-dapat siya sa mas mabuting babae. Kung yan ang gusto mo. Ay pa, tama ng pag-aasar mo sa akin. Tingnan mo ang liwanag ng buwan. Namumula si Yue. Yue, hindi mahalaga sa akin ang iyong nakaraan. Ang tanging gusto ko ay ang iyong hinaharap. Kahit gaano katagal ako maghihintay, handa akong gawin ito. Anong ibig mong sabihin proyekto hindi makapagtuloy ng normal? Nakuha ko na lahat ng mga materyales. Handa na mga manggagawa. Mr. Meng, may ospital ng mga nakakahawang sakit na itinayo sa kabilang kalye. Kahit magtayo-tayo ng komunidad, hindi natin ito maibibenta. Zishan, ano nangyayari sa'yo? Hindi ba sabi mo na okay na ito? Gumastos ako ng daan-daang milyon sa mga pautang para bilhin ang lupain ito. Anong nangyayari ngayon? Hindi ba lang tayo makapagtayo? Bulok ang lupain ito! Ming Zishan, masakit ka. Gusto mo lang lupain ito noon dahil kailangan mo ang tulong ko. Ngayon, sinisisi mo ko sa lahat. Bakit may ospital sa nakakahawang sakit na itinayo sa tabi nito? Hindi mo ito sinabi sa akin ha? Guanan! Mga nakakahawang sakit. Ngayong ibinok ka na ni Ana ng bibig tungkol sa lupain, ibibigay ni Uncle Gu ang lupain ito sa kanyang kaibigan. Ito namang dulot ng patay na matanda niyon. Zishan, kailangan mong malaman na matchmaker lang ako. Ang kooperasyon ay isang kontratang gusto mong makipagtulungan. Ikaw mismong pumirma nito. Hindi akong dapat mong sisihin. Sa kasong ito, wala lang pakialam sa mga gawain ng pamilya Ming mula ngayon. Anan, masyado lang ako bali sa kanina. Makaisip ka sana ng paraan para tulungan mo ako. Ang dami milyon ito, hindi ko kaya mawala. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Humanap ka ng pagkakataong makilala kong papa mo para matulungan niya ako. Hindi niya basta-basta papansin ng kanyang manugang. Kung dadalhin ko si Zishan para makilala mo sa mga matandang niyon, malalaman niya na hindi ako tunay na pamilya ng Go. Zishan, huwag kang mag-alala. Dadalhin talaga kita kay papa. Magtatanong ako sa kanya kapag may oras siya. Kumapit ka muna kay Zishan, tapos kausapin mo siya. Guan-an, anong ginagawa mo dito? Pumunta ko para makita si Uncle Go. Anong kinalaman mo dito? Wala akong pakialam. Ito ang aking bahay. Ito yung tahanan. Hindi mo pa pinakasalan si Guyeteng. Kaya paano mo nasabi yan? Ikaw ay sobrang walang hiya. Magpapakasal naman ako kay Guyeteng o hindi. Ito pa rin ang pamilya ko. Pero ikaw, hindi ka kailangan magiging isang mayaman. Ano sinasabi mo? Ah, aray ko! Ito na bang kaya mong gawin, ha? Tigil niyo yan! Uncle Go, hampasin mo ako kung gusto mo. Pero siya ang tunay na tuso. Anong sabi mo tungkol kay Yoyoy? Sinasabi ko lang totoo. Siya di busyada. Naligaw pa siya ng sabay-sabay sa tatlong makakapatid ng pamilya Go. Nagsinungaling siya sa'yo. Tama na yan! Dalhin niyo siya palabas! Hindi pa nga kasal, tinatawag mo ng papa. Gaano ka walang hiya? Kung ano man mangyari sa papa ko, ako mismo ang unang nalapit sa'yo para singilin ang buhay mo. Wala namang malalang problema sa ngayon. Ngunit si Mr. Goy wala na sa mabuting kalusugan. Kayong mga kapamilya niya ay dapat magbigay ng masigit na atensyon sa kanya. At huwag siyang hayaang mairita muli. Kung mangyari ulit ito, mahirap nang sabihin kung ano ang susunod na mangyayari. Oo. Dapat talaga nating bigyan pansin ito. Gawin niyo, way! Nalaban ako sa'yo! Huwag mo akong piliti! Hey Anan, anong sabi ng papa mo?
bigla siya nagkasakit at kasalukuyan na kayo sa ospital. Baka hindi na niya magawang tulungan ka. Anong sakit niya? Nasaan ang ospital ba siya? Sa City number 1 hospital. Diyos ko! Tinutulungan mo ako! Pa, tutulungan kita. Kukuha muna ako ng mainit na tubig. Kumusta, Ginoong Gu? Galing ako sa main group. Narinig kong may sakit ka, kaya pumunta ako rito upang makita ka. Ikaw ang dumukot sa anak ko. Ang anak niyo at ako ay nabamahalan. Paano natin nasabing pagdukot iyon? Matagal mo na pala akong kilala. Hindi ko pa kayo personal na nadalaw. Biyanan ko. Sobrang tagal. Nababaliw na yata ako. Biyanan? Sino ang tinatawag mong biyanan? Lumabas ka rito! Biyanan, huwag ka masyadong masaya. Anong problema, Biyanan? Okay ka lang ba, Biyanan? Meng Zishen, anong ginagawa mo dito? Guning Yue. Lumabas ka ngayon din. Tatawa ko ng security guard. Lumabas ka o tatawagin ko ang security guard. Kung pinapalabas mo ako, nandito lang naman ako para makita ang biyanan ko. Anong kinalaman mo sa pagiging iniwan mong asawa? Hello, security guard. Tignan mo na lang si Yeting. Anong klaseng pagpapanggap na ginagawa niya rito? Ni Yue, nalaman kong lalo kang naging walang hiya matapos umiwalay sa akin. Ibalik ng telepono ko. Tapos? Pumunta ka na lang para samahan ng papa ko. Mr. Gu? Mr. Gu! Nagkagamali ang pagkakatindi mo! Mr. Gu, bawal siya makapasok para makita ang papa ko hanggang hindi pa siya makakalabas sa ospital. Okay, Mr. Gu. Gu Yeting! Kahit na ikaw ang presidente ng pamilya Gu, hindi mo ako makakontrol kung saan ako pupunta. Kung ganun, subukan natin. Tingnan natin kung makokontrol kita. Kunin niyo siya! Mr. Gu! Mr. Gu, nagkakamali ako! Mr. Gu, pamilya tayo! Pa, okay ka lang ba? Ayos lang. Si Ming ay nasa dulo ng kanyang lakas. Pumunta lang siya dito para humingi ng tulong sa'yo. Paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha para humingi ng tulong kay Papa? Dahil inisip niyang manugang siya ng pamilyang Gu. Siya nga pala, pa, malapit ng karawan ni Yuyue. Sa susunod na buwan, gusto ko magkaroon siya ng isang granding birthday party. Kapag dumating ang araw na yun, maraming matataas na tao mula sa buong mundo. Kasama na si Meng Zishen. Bakit ka siya iimbitahan? Dahil sa party na yun, i-a-announce ko na si Yuyue ay ang opisyal na anak ng pamilya Gu. Kailangan natin gawing formal ito. Ibubunyag natin ang tunay na pagkakailanlan ni Gu Anan para malaman ni Meng Zishen kung paano siya naging hangal. Yes! Imbitado ako ng pamilya Gu para dumalo sa birthday party ni Anan. Tingnan ko nga. Nakita mo, espesyal na imbitahan si Mr. Meng ang dalhin ng kanyang pamilya sa birthday party ng anak ni Gu. Totoo ba ito? Ito ang karawan ko. Napakaganda nito! Kuya, sige ng paraan. Pakikilala ko ng idol ko si Ye Xiao. Gusto ni Mr. Gu pagkakatuwing ito para gawing publiko ang relasyon namin ni Anan. Sa oras na yun, ako si Meng Zishen, ang maging isang tao na hindi maabot ng iba. Talagang kamangha-mangha. Ay, Zishen, pumasok muna kayo. Hindi muna ako sasama sa inyo. Bakit naman? Ako ang bida sa birthday party ngayon. Dapat ako magbihis ng maayos para sa finale. Tignan mo, nakalimutan ko tuloy ito. Sige na, hindi na ako makapaghintay sa loob. Kailangan kong humanap ng paraan para hindi maibuy ang tunay kong pagkatao. Hindi ko nakita ang anak ng pamilya Gu noong huling pagkakataon. Sa tingin mo ba makikita ko na siya ngayon? Narinig ko na si Mr. Gu at ang kanyang asawa ay bumalik sa China. Ito ay bumalik, hindi ko pa siya nakita ng pamilya Go noon. Magandang hapon! Salamat sa pagdalo sa birthday party na nakababata kong kapatid.
Hindi lang kayo maaaring magsaya at uminom. Ngunit marami ring oportunidad para sa pakikipagtulungan. Umaasa ako na maaari tayong magpatuloy sa pag-uusap ngayon. Gumastos ang pamilya ko ng malaking halaga. Hindi lang para sa pagkain at inumin, kundi pati rin sa pakikipagtulungan sa kanila. Maaari bang lumabas si Miss Gu upang makita siya ng lahat? Oo, Mr. Gu! Sige. Ngayon, ating imbitahan ang pangunahing tauhan ng gabi, si Gu Ningyue! Ang pangunahing tao ng gabi, si Gu Ningyue! Bakit si Gu Ningyue? Kuya, asan si Hipag? Wala pa siya. Magandang gabi sa lahat. Ako si Gong Miyue, anak ni Gu Xinggong ng Gu Group. Nag-aral ako sa ibang bansa noon, kaya nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng nagkakatanda. Hindi pa po masyadong pamilyar sa inyo. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Siya ang anak na babae ng pamilya Gu. Ang ganda niya ay ikukumpara sa ordinaryong tao. Anong sinasabi ng babaeng ito mula sa nayon? Gu Ningyue! Ang galing mo talaga. Nagawa mo ang kinenang pagkakilanlan bilang anak ng pamilya Gu. Sa akin talaga ito, dahil ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Hindi niyo ba alam? Ang babaeng ito na nagsasabing anak siya ng pamilya Gu ay isa lamang sa mga itinikwil ko noon matapos siyang paalisin ng pamilya namin. Bigla niyang kinausap si Mr. Gu. At agad nagbago ng iyo. Bilang naging anak ng pamilya Gu, sinong nakakaalam ang kanyang pagkakakilanlan ay totoo? Sinasabi mong hindi ako ang tunay na anak ng pamilya Gu? May ebidensya ka ba? Kilala ko kung sino ang tunay na anak ng pamilya Gu. Siya ang asawa ko. Ano? Ano sinasabi niya? Anong ibig niyo sabihin? Ang tunay na anak ng pamilya Gu, asawa mo, si Guan-an ba? Tama ka. Kung ganoon, yayain mo siyang lumabas. Anan! Anan! Ito ang tunay na anak ng pamilya Gu. Si Gu Anan, ang asawa ko. Ang tinutukoy mo ba ay si Gu Anan, ang anak ng aking tagapaglingkod na si Liu? Anan, bakit hindi mo man lang magawa magkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa iyo sariling ina? Sariling ina? An, aminin mo na lang. Ipinanganak tayo sa isang mahirap na pamilya. Hindi tayo maaaring umangat sa isang mayamang pamilya. At hindi tayo maaaring maging tulad ng isang mandaraya. Totoo ba sinasabi nila? Anak ka lang ng isang alipin? Paano wag isang anak ng alipin ay magpapanggap na isang mayaman? Ay, ito ay sobrang nakakahiya. Oo, talagang nakakahiya ito. Nakakahiya naman. Tumahimik kayo! Huwag kang makinig sa kayong mga kalokohan. Hindi ko naman siya kilala. Zishen, sila ang naninira sa akin. Umalis ka na! Kung ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko, paano nila nagawa siraan ka? Paano mo nagawa magsinungaling sa akin? Paano mo nagawa magsinungaling sa akin? Zishen, maginig ka sa paliwanag ko, Zishen. Umalis ka na! Lumabas na hindi ka ang tunay na anak ng pamilya ko. Sa lahat ng ito, talaga diloko mo kaming lahat. Nagsinungaling ka sa amin, sabihin mo ang totoo. Tingnan mo, walang alis sa kanya. Isa pala siyang peke. Anak, makipaghiwalay ka na sa kanya at umalis ka na. Ang ganitong klaseng babae ay hindi karapat-dapat na mapasama sa pamilya mo. Napahiya mo ako ng tuluyan. Ngayon, sumama ka sa akin. Kapag naisip ko ng anak ka lang ng isang katulong, hindi ko to matatanggap. Umalis ka na! Ayoko! Buntis ako! Buntis siya? Oh my God. Buntis ka? Hindi pa sigurado kung kaninang batang dinadala mo. Kay Seishin ito. Buntis ako sana ni Seishin. Siya ang ama. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong masigawan ng paternity test. Sa hindi inaasang pagkakataon, napaganda ni Guan-an ang sarili niyang pagtakas. Security guard! Palisin niyo sila. Ngayon din. Mr. Go! Yuyuy! Pasensya na, Yuyuy! Patawarin mo ko! Patawarin mo ako! Yuyuy! Ang aking pamilya, si Yuyuy ay inosente at walang alam. Noon, nilinlang siya ng tusong lalaking ito si Meng Zishen. Ngayon, sa ngalan ng Gu Group, ipapahayag ko na, simula sa araw na ito, ang Meng Group at si Meng Zishen ay tuluyan na puputulin ang anumang relasyon sa amin.
ay blacklisted na sa Go Group! Kung na-blacklisted ka na ng Go Group, ibig sabihin, si Ming Zishan ay sino namang hindi nakakalam ng 80% ng industriya pagmamayari ng pamilya Go. Kung sana ito makaapekto sa inyong kasiyahan, mangyari ipagpatuloy natin ang ating kasiyahan. Manatili ka lang sa bahay. Bawal ka lumabas kahit saan. Hanggang sa may panganak mo ang bata. Mama, show you eh. Ano sa tingin nyo dito? Si Kuya Yue ang tunay na anak ng babae ng pamilya ko. Akala ko makakakuha tayo ng malaking benepisyo sa babaeng ito. Pero hindi pala. Kailangan nating humanap ng paraan para may balik si Gong ni Yue. 2 taon na kayong magkasama. Kahit na magalit siya, dapat nating ingatan ang relasyon ng binuo ninyo sa loob ng 2 taon. Tama kapatid, kung babalik ang hipag ko, maaari na akong makasama ni Kuya Ye Xiao at ang entertainment industry. Tama. Bukas, pupuntahan natin si Guning Yue at kukunin natin siya. Yue, Grabe talagang pagkakataon. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakadiri yan para sa akin. Yue, minsan naging magbinan tayo, tama? Noon, niloko tayo ng babae na siguan-an at inibig siya. Oo. Ikaw ang anak ng pamilya ko. Kung marami kang pera, huwag ka na makipagtalo sa amin. Hanggat pumayag ka magpakasal muli kay Zishan, ginagarantiya kong alagaan ng aming buong pamilya. Pagkikituan kita ng maayos. Muling magpakasal? Ay, ako si Guning Yue. Gusto ko ng pera, ng magandang pamilya, ng magandang buhay. Pero pakasalan siyang muli. At pagkatapos, tutulungan ng pamilya mo na buhayin muli ang iyong karera. hindi ba't sinasabi nila, isang araw bilang mag-asawa, 100 araw ng pagdamay, ilang araw ba tayong kasal? Oo, hipag. Pakasalan mo ulit ang kapatid ko. Ipinapangako kong babantayan ko siya para sa'yo. Hindi ko hahayang maibang babae na makialam. Ang mga plano niyo ay sobrang nakakainis. Kung wala kayong ibang sasabihin, umalis na kayo ngayon din. Teka. Sa, Yue, huwag ka na magalit. Dahil ba hindi ko pa hiniwalayan si Guanan? Hindi naman yun mahalaga. Kahit hindi mo pa ako tanggapin ngayon, basta pangako ka lang na babalikan mo ako. Hihiwalayin ko siya agad! Ning Zishan. Pinala mo ang kabit mo para pilitin akong pumirma ng divorce agreement. Ngayon, hindi pa tayo tuloy ang hiwalay at nagmamakaawa kang balikan kita. Nakakakita na ako ng mga manloloko. Pero hindi pa ako nakakakita na kasing walang hiya mo. Gusto mo akong pakasalan ulit? Lumuhod kayo tato at humingi ng tawad. Makasakaling pag-isipan ko pa. Lumuhod kayo tato at humingi ng tawad. Makasakaling pag-isipan ko pa. Luluhod ako. At nangako kang babalikan mo ako. Napagkasalan ako ulit. Kaano ng pamilya ko? Pwede mo ba akong pagkasalan ulit? Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Lumuhod na si Zishan para sa'yo. Kung hindi mo tutuparin yung salita, huwag kang aalis ngayon. Sino nang lakas loob na hawakan ng kapatid ko? Yesha! Kuya, ano sa tingin mo ang parusa sa paulit-ulit na panggulo sa publiko? Pinipilit ang iba? Kailangan mong makulong ng halos 10 araw at pagkatapos ay magbayad ng multa syempre. Ang pera ay hindi baliwala kay Mr. Meng. Kuya Yesha, nagbibiro lang kami. Meng Zishan, may oras kang asarin ng kapatid ko. Pero bakit hindi mo alalahanin ang kinabukasan ng pamilya mo? Mag-ingat ka, kapag dumating ang oras, baka wala nang matirahan ng pamilya mo. May oras ka para asarin ng kapatid ko. Pero bakit hindi mo alalahanin ang kinabukasan ng pamilya mo? Mag-ingat ka, kapag dumating ang oras, baka wala nang matirahan ng pamilya mo. Magbabayad na ng sahod, nandito na mga empleyado. Anong dapat kong gawin? Ano? Kapatid! Anak ko! Tara na. Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Kuya! Anong meron? Huwag mo takutin ang iyong ina. Mama, pangkap na tayo. Anong nangyayari?
Sobrang exciting nito. Gusto ko talagang suntukin sila. Ilang beses pa ba kailangan kong gawin yun? Kailangan mo pang suntukin ng ilang beses ha? Hindi man lang kita kayang ipagtanggol. Ay, Yuyue, may book signing ako mamaya. Sumama ka sa akin. Libre naman ako mamaya. Sasama ako sa'yo. Gusto ko si Yoyo yung sasama sa akin. Bakit ang tanga mo para bugbugin ako? Ikaw di ka talaga marunong tumingin. Tara na. Yuyue, iuwi na kita. Kung hinaharas ka na naman ni Meng Zisheng sa hinaharap, maaari mo kong tawagan sa anumang oras. Oo, alam ko. Kung may pagkakataon ako, pwede ba kitang imbitihan manood ng sine? Ngayong nakarang araw, ano nangyayari sa'yo, anak ko? Ang Group ang may kagagawa nito. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya natin at walang gusto makipagtanungan sa atin. Hindi na tayo makakapagbayad ng sahod. Gusto nilang masakin ako! Kailangan pa ba nating bumalik? Anak, mag-isip ka ng paraan. Wala pang ilang arong kalagayan ko bilang ina. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Ayoko nang bumalik at makatira sa inupaang bahay. Kung naglagkas loob si Ning Yue na iwanan ako ng desperado, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan! Patay na si Ming Zishen. Wala nang pakinabang sa kanya. Natatakot ako hindi na ako maging asawa ng isang mayamang pamilya. Ang tanging pag-asa ko ngayon ay si Ning Yue. Go, Ning Yue. May sikreto akong tungkol kay Ming Zishen. Gusto mo bang malaman? Pasensya na. Pero hindi na ako interesado kay Ming Zishen ngayon. Ayaw mong maghigante. Ang sikreto kong ito ay maaaring magpakulong sa kanya habang buhay. Kung ganun, sabihin mo sa akin, anong gusto mong kapalit? Maebidensya ko ng kumpanya ni Ming Zishen ay gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? Magkano ang gusto mo? 50 million. Ano ang dahilan mo para isipin na bibiling kong impormasyon mo? Dahil ininsulto ka lang ni Ming Zishen at iniwan ka. Go, Ning Yue. Ayaw mo mong maghigante? Oo. Pero mahanap ko rin naman ang ebidensya laban kay Ming Zishen kahit wala ka. Kung ganoon, go, Ning Yue, kalimutan mo na lang. Hindi mo ba gustong gantihan ang kahihiyan na pinagdadaanan mo noon? Bitawan mo ko. Sabi ng bitawan mo ko. Bakit ka nanunulat ng tao? Ano bang problema mo? Ang anak ko. Gunin niyo eh. Ikaw ang dahilan sa pagkamatay ng sanggol namin ni Anan. Kailangan mong panagutan ito. Huwag ka magalala. Kung talaga ang kapatid ko ang nagtulak sa kanya, tiyak na makakabawi siya. Gunin Yue, ikaw nagtulak sa akin. Dahil sa'yo, nalaglag ang anak ko, isa kang mamamatay tao. An-An, hindi ko akalain gagamitin mo pa rin ang ganitong klaseng panuloko. Anan, hindi mo pa ipinanganak ang bata. Isa lang siyang parte ng katawan mo. Hindi siya ganap na buhay. Ang basta na lang pagbibintang ng pagpatay, parang nilalabag na natin ang batas. Pwede ka namin panagutin sa kasinungalingan mong ito. Kahit hindi mo ko sinaktan ng direkta, tinulak mo ako. Maraming taong nakakakita. Dahil sa pisikal na pananakit mo sa akin, nalaglag ang anak ko. Kung wala kang 200 million, Guning Yue, hindi mo itong matatakasan. Tinadya mong pumili na isang lugar na may sirang surveillance system para kausapin ng kapatid ko. Plano mo talagang i-frame siya, pero sayang lang, kahit walang CCTV, hindi mo matatakasan ng katotohanan. Bitawan mo ko. Sabi ng bitawan mo ko. Ang kapatid ko ba ang nagbigay sa iyo ng ideyang ito? Ang video dito ay malinaw, sa isang tingin pa lang. Sino nakakalam kung may iba pang ebidensya? Siguro ay dapat mong pakinggan ito ulit. May hawakong ebidensya laban sa kumpanya ni Ming Zishen. Silang gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? An-An, pinagtaksilan mo ako? Kapatid ko, si Guan An humiling na magkita kami. Sa tingin ko, isa itong panuloko. Kailangan mo kong samahan.
Sige. May ebidensya po ng kumpanya ni Ming Zishan ay gumawa ng mga peking account. Ang halaga ng mga ito ay nasa libo-libo. Paano kung gumawa tayo ng deal? Magkano ang gusto mo? Guning Yue, hindi ko inaasahan na mahulog ko sa iyong mga kamasahuli. Kasalanan mo ang lahat. Miss Guanan, pinaghihinalaan kang nagkasala ng pangingikil at panininampuri. Sumama ka sa amin. Ano ito nangyayari? Yuyuy, niloko ko ni Yanan. Patawarin mo ako sa panuloko ko sa'yo. Pangako, kung mapatawad mo ako, mula ngayon, hindi na ako magpapakita sa'yo, okay? Mr. Meng, huli na. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang iyong kumpanya ay gumagawa ng mga peking accounts. Isasara na ang iyong kumpanya. Ang kumpanya ko! Ang kumpanya ko! Paano ito nangyari sa ating kumpanya? Ano ang mangyayari sa kumpanya natin? Anong nangyayari sa'yo, ma? Anong nangyayari sa'yo? Ma! Ma! Doktor, kumusta po siya? Nagkaroon ng atake sa puso ang mama mo dahil sa matinding stress. Sige, bayaran mo ng bill. Salamat, Doktor. Wala na akong pera. Meng Zishan! Mag-loan ka at lumabas ka dito! Huwag kang tumakas! Lumabas ka! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka! Anak ka ng isang alipin? Ang iyong kumpanya ay nasasara na. Mama! Ibalik ang pera! Lumabas ka! Sige na, ilabas mo na ang pera! Bayaran mo kami! Oo nga, bayaran mo kami! Guniwe, nasa ganitong sitwasyon ako ngayon. Dahil sa'yo, hindi kita papatawarin. Hindi talaga. Kuya, tutulungan na kita. Ayos lang, kakarating ko lang. Ang dami naman ito. Si Papa, pinilit niyang selebrasyon. Kuning Yue, magkikita tayo sa impyerno! Yuyue! Ah! Kuya! Tawag ng ambulansya! Bilisan niyo! Kuya! Kuya, kumusta siya? Pumasok ka na, makikita mo siya sa huling pagkakataon. Kuya! 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 Gumising ka! Kuya! Please! Gumising ka na! Nagkamali ako! Please! Gumising ka na, okay? Hindi na ako tatakas kasama ang iba. Magpapapasal ako sa'yo. Basta magising ka lang, okay? Kuya, okay ka lang? Sabi ko sa inyo, sa ganitong paraan lamang magagawa ihahayag ang katotohanan. At sa mga kasinungalingan mo sa akin, ikaw lang ba talaga ang dakila? Yuyue, sinabi mo lang ba ang totoo ngayon? Tama. Yeting! Yuyue! Siguradong magkakasama na talaga kayo. Mahusay. Ngayon, kahit magpakasal pa silang dalawa, titira pa rin sila sa iisang bahay. Kuya,
Dapat ba kitang tawaging bayaw o dapat ba kitang tawaging kapatid?